Matagal na po, dalawang taga rito. Dalawang taga rito, nakakagat ng cobra, patay. Patay ah, parang patay. Matanda, bata. Bata ah. Binatay nyo at saka dalagita. Meron nga oh. Mga kaibigan. Tingnan natin mga kaibigan baka merong yung mga ahas na ikatago dito. So, umpisa na natin. Sige muna. Kuya, pwede mong ilabas muna sandali, no? Pasok ko na lang yung mga lalabas natin yung mga kalat. Okay lang para makita natin yung anong sige po. Saan po naman? Ganda sa ito na. Woo! Pwede ninyo ibalik yung palat nila. Kaya mo ba ito? Wala. Tayo na lang natin yung best friend. Tayo natin yung sa isa. Tayo dito. Yan tayo. Sir, Kailangan po natin gusto ng konsihal. siya po ang konsihal. Ano pangalan niyo po, sir? Deo Magsumbol. Siya po si Konsihal Deo Magsumbol. Bale, ito po, kasama natin siya dito sa loob. Habang tayo nag-search and rescue. Dahil yun po ang protocol ng ating kinaupulan. Ay, aba? Ay! So mga kaibigan, ganito nga yan. Bakit nagkakaroon ng ahas sa loob ng kanilang compound?
Kasi po, yung likod nila ay habitat. So, may mga possibilities na nagpapalit sila ng skin. Kasi nga may mga rough cement dito, pwede sila magpalit ng skin. Pagkatapos lumalabas din sila. Kasi mga kaibigan, gaya ng lagi kong sinasabi, yung snake kaya pumapasok sa loob ng bahay kasi may intensyon. Ano yun? Anong intensyon ng ahas? Para kumain. Dahil may daga. Para uminom. Dahil may malinis na tubig. Ayan. Kaya yun ang mga motibo ng mga snake. O kaya, masyadong nilamig yung lugar nila, hahanap sila ng comfort kasi cold-blooded animals po ang snake. Reptile po yan. So madali ang ginawin. So pag ginanaw, siyempre maghahanap siya ng comfort na medyo yung komportable yung kanyang body temperature. Ano po? Ito may guide tayo si Sir. Sir! Ito ang guide natin. Ano po yung bahay nito? Bro? Saan mo yung sa Amerika? Sa California. Sa mga taga-California, yung meron ako diyang kababata. Si si Warren Fletcher, deputy. Shout out, Deputy Warren. Kababata mo yun. Warren Fletcher. Ito, tama itong ganito. Tama itong ganito, hindi pinadidikit yung halaman sa pader. Oo, yan ang ginagawa ko rin dyan. Oo, kasi kapag dinikit mo yan sa pader mo, ang mangyayari tendency niyan, Gagapang siya doon. oo, aakyatan. Ito dapat sunugin nyo na ito. Yan o. Saktong-sakto siya dun. Batang-bata pa. Doon ng lalaki. Talo na naman ako sa video nito. Ano kasi, marami lang ako nga. Yung isa sir, nakuha namin sa truck. So ito, tinignan namin. Wala kami nakita. So ang gagawin ko na lang is mamaya magsasagawa ko ng snake awareness sa kanila. Ibabahagi ko yung konting kaalaman ko just in case kasi may nakapatay sila ng paradise guiding snake which is hindi naman venomous at hindi dapat patayin. So ang gagawin ko ngayon pagka nung wala akong mahuli kasi dito, wala akong nakita, share na lang ako ng knowledge sa kanila. Kapag natin yun kung anong gagawin. Kung anong gagawin, pag nakagat ng cobra, okay, take up, idol ko. Okay. Next thing. Sir, pasensya na kayo ha. Ibig sabihin, nagkampante na kayo. Peace of mind. Yun yung peace of mind. Taming dagmang oh. Wala nakalaki yung
ban nyo doon. Ito kaya. Boss, pwede ba to? Ito yung dalawa natin. Si Max and Jess. Ayun, mamaya na. Boss, magiging ano naman to? Matanda na lolo nyo eh. Tapos oh, sorry. Yo, wala. Dito kaya. Silipin mo nga. Halika. Ayaw natin ito ilipat. Ano flashlight nga? Parang meron ah. Meron nga po. Ano? Ha? Meron nga oh. Huli! Napamura ako mga kaibigan. Hop! Laki! Laki ay! Uy! Cobra din! Cobra! Chotoy! Tawagin mo yung dati! Dali! Tawagin dati! Dali! Kay body ito. Kakamayin ko to. Baitan!
Hindi pa nakakapagluno, ano? Pagluluno pa lang oh. Oo, ano? Hindi pa nga, ikamat nagkukuha na. Sorry. Sorry ah. Walang ano. Walang clip eh. Ay, diba? Ayan, Katsa. cobra. Oo, Dile, pumasok ka Dile. Yan, Dile, sa tagiliran ka rin. Pasensya na, walang clip. Nailagay na. Sorry. Nailagay na. Nawala na ako. May pasok na ka sa loob. Dito. Nalaglag dito, nalaglag dito sa ano, ilalim sa ano. Sa kawayan. Ah, nasa loob. Sa mga kaibigan na pumasok sa kawayan. Sumilip ko. Ito ka sumilip ko kanina. Sako na. Kami na nakapatay namin dito. Dito po kayo. Okay. Tayo again ah. Ayan sinasabi ko, konting kilos pagod. Thank you. Ayun po, andyan naman yung dalawang magilas natin. Magilas, may gusto baka meron pa. Pakiramdam ka, yung pagkasama. Shout out po kay Ma'am Che. Salamat. At kay Ma'am. Hindi po ba makalimutan ko. Shout out po kay Ma'am Jessica Montes. Yan. Shout out po kay Ma'am Janela Martinez. Maraming po salamat. Ma'am Janela, shout out. Alwatin natin para masigurado. Kay Sini po, shout out kay Ma'am. Meron pa? Wala na. Nakatawag naman ako. Tuloy lang ko eh. Si Christian, may ikaw. Mula ni Ikaw. Nabigyan mo. Wala, papadala mo. Let's go. Saan kayo punta ng punta? Wala akong masisiro ako mga kaibigan. Ay, hindi. Marami tayo makikita rito. Tayo, ano lang. So, tayo-tayo lang. Makikingi lang ako ng tubig. Oh, Hindi malamig. ay, so hindi malamig. Wala kang butter po. Excuse me po. Oh, delikado ah. Yung huling narinig kong nagsalita ng excuse me po, wala na eh. So mga kaibigan, pahinga lang ng konti. Pahinga muna kayo ng konti. Pero hindi susuko. Nakakuha na tayo, pangalawang cobra, yung isa nakuha ni Baitan. So itong compound na to mga kaibigan, pinapasok talaga ng mga ahas. So pinaka-obligasyon natin ay magturo ng snake awareness sa kanila. Kasi mga kaibigan, cobra yung nakukuha natin eh. Paano kung may makagat sila, anong gagawin nila? Di ba? Pupunta na naman kay Mekus. O, di ba? Pagkatapos ano? Tatapalan ng kung ano-ano. Paliwanag natin sa kanila na anti-venom lang ang tanging paraan para magamot ang cobra bite. Yan. So, ngayon. Boss, gusto niyo ba mag-snake awareness muna tayo saglit? Pwede, ako nagpapahinga rin kayo sa papakong tubig. Sige po. So, eto na. Ito na, sige, makikinig kami. So, mga kaibigan, nakita nyo naman, sa pag-ikot natin, nakadalawang cobra tayo. Nakadalawang cobra tayo. At hindi lang yun. Mayroon mga napapatay pa rin kayong cobra, tama? So, sa awa naman ng Panginoon Diyos, wala namang nakakagat pang tao. So far, wala pa. Meron na po ba rito recorded na nakagat lang yun? Nung matagal na po, dalawa. Ha? Matagal na po, dalawa po taga rito. Dalawang taga rito, nakakagat ng cobra, patay. Patay, patay.
Matanda, bata. Bata. Binatilyo at saka dalagita. So, yun. Binatilyo at dalagita, patay, nakagat ng cobra. May paliwanag ko lang po. Ang mga kabataan kasi, simula sa edad na 12, mabilis talagang tamaan ng kamandag yan. Minsan minuto pa. Bakit? Kasi maluluwag pa yung mga ugat nila eh. Ibig sabihin, mabilis pa ang daloy ng ugat nila, kaya madali sila mamatay. Alam nyo kasi yung venom, sumasama yan sa ugat, papunta sa utak, kasi neurotoxin yan. At may mga pagkakataon naman, na nakagat ka, hindi ka naugatan, pero sa laman naman dumaan yung venom, kakalat pa rin papunta sa utak. Pero may mga pagkakataon, yung dry bite kung tawagin. Yung cobra kumagat sa'yo, pero hindi nagpasa ng kamandag. May mga pagkakataon ganun, swerte mo yun. At yun siguro yung pagkakataon na nagagamot ng albularyo, yung mga kagat ng cobra. Pero kung talagang kung tutuusin, anti-venom lang talaga ang solusyon dyan. Kasi nasa loob na ng katawan mo eh. At ang anti-venom ay sa Alabang lang, sa San Lazaro, at sa mga limitadong ospital lang meron. So ang tanong, ano naman ang laban natin yan? Paano naman tayo yan? Kung piling ospital lang ang may anti-venom, paano kung makagat kami ng cobra, ano ang dapat namin gawin? Yung iba kasi mga kaibigan, ang ginagawa nila, yung mga sinabi ng mga lolo nila, at sinabi pa ng mga marites, yun ang sinusunod nila. Ano yun? Papalan, mga ganun, juwain, sipin, mga ganun. Minsan may toyo pa, minsan may pinapakain pa sa Bicol, sino Bicolano rito? Wala naman. Pakainin daw ng lupa, tapos painumin naman ng langis, mantika. Mga kaibigan, kahit nagraba ang kainin mo, pagka nakagat ka ng cobra, mamamatay ka rin. Ngayon, ito po ituturo ko sa inyo, ito po yung paraan para ma-delay yung venom at umabot pa tayo sa ospital na pagkalayo-layo. Kasi po, depende sa kilos mo ang itatagal ng buhay mo pag nakagat ka ng cobra. The more you move, the more you die. Yeah. Bakit? Kasi nga sumasama nga sa daloy ng dugo mo yun eh. Ang venom ng cobra ay neurotoxin. Pag nakagat ka nun, mapaparalyze ka, para ka na-stroke kasi utak ang dadalihin nun eh. Mabubulol ka, lalabo mata mo, bibigat pilik mata mo, mahirapan kang huminga. Mga ilang oras, mamamatay ka na. Pero pag naagapan ka ng anti-venom, may pag-asa ka. Mare-revive ka nun. So ano nga ang gagawin? Diba? Ano nga ang gagawin para umabot sa ospital? Eto na. Boy, may po ka dyan. Ayaw po, ante. Boy, po ka rito. Magde-demo lang tayo. Demo lang natin. Opo, anak. Upo ka, anak. Dito. Yan. Yung cobra kadalasan po, ang cobra bite, gaya ng lagi mo sinasabi, dito part kumakagat yan. Sa ankle, dito banda. Dito. Hanggang dito sa ankle. Bihira dito. Bakit bihira sa harap? Eh siyempre kasi nakaharap sa'yo yung cobra. May iwas mo. Bawa. Nag-hood yung cobra. Nakaalangan namang iganon mo yung paa mo, di kinagat ka. Di siyempre, yung gagawin mo nun, tatakbo ka. Bang! Oh, sa gilid. Di ba? O kaya naapakan mo. Pag apak mo, iikot, bang! Likod na naman. So, halimbawa, nakagat ka ng cobra. Kasi pa. Nakagat ka dito ng cobra. Huwag mo nang habulin yung cobra, hayaan mo na. Kasi, waste of time. Kasi, once na nakagat ka niya, napasok na ng venom, start na yon. Start na yon. Ibig sabihin, kailangan mo nang gumawa ng paraan para mapigil mo o ma-delay mo yung takbo ng venom. Ano ang paraan? Una, umupo ka. Pagkatapos, talian mo ng damit o ng rubber Lastiko. hindi po. Interior.
Hindi, yung... Ano? Hindi. Yung ano yung pinatali rito, bandage. Yan, bandage. Pag tali mo dyan, hindi natali mo na pababa, isunod mo to. Ba't naman isusunod pa yung isa, yung isang paalang ang nakagat? Kasi nga para hindi ka makakilos eh. Bandage mo rin yan. Pagkatapos pwede ka na sumigaw, humingi ng tulong. Hindi ka maglalakad. Bubuhatin ka, papunta sa ambulansya. Huwag ka pa rin gigilos, kahit ganun-ganun mo yung kamay mo, huwag. Kasi, tatakbo yung dugo, pwede ka magsalita. Pagdating ng ambulansya, nasa ospital ka na, dun pa lang sila na magkakalag niyan. Para makita nila yung simptomas. Okay. Para makita nila yung simptomas, kung ikaw envenomated na o hindi pa. Pag envenomated ka na, at nakita na sa iyo yung mga simptomas, doon ka na nila babanatan ng anti-venom. Pero kung hindi pa, babanatan ka nila ng anti-tetanus. Pero pag hindi mo ginawa yan, mga sinasabi ko, delikado ka. Just remember na, the more you move, the more you die. So pag dinala pala sa ambulansya na katulad namin, from here to Alabang, almost 2 hours, naka-lie down lang na ganyan. Oo, nakahiga lang, hindi, nakatali kasi yung minsan paa. umaabot pa ng 4 Oo. hours, 6 hours eh. Kasi depende sa venom. Depende sa takbo ng venom. Ay kung hindi tumatakbo yung venom, di ba? Okay lang. Pagdating mo sa ospital, sa kanila i-release yung venom, ando na yung anti-venom. Ang masama, kapag ka yung simptomas mo, tumama sa'yo, nasa bahay ka pa. Tapos saka ka palang itatakbo sa daan pa lang, Pwedeng mamatay ka na. pwedeng mamatay ka na. So tatalian lang ng bandage. Dito lang. Ibaband mo lang po para makompress lang yung venom. Para yung blood mo. lumakad. Para hindi lumakad. Ang Tapos- pinaka-importante doon is less movement. Less movement. Pwedeng nakahiga lang. Pwede po. Kung So, sa kamay ka isang ambulansya- nagagat, ilayo mo daw sa heart. Kung sa kami na. Oo. Ngayon, paano man sir kung sa puwit ako nakagat? Yun, delikado yun, sa matatalian yun. Kaya nga. Sa mukha, nakagat ka sa mukha na ano, paano yun? Nakagat ka sa katawan, paano yun? Yun ang problema. Yun ang problema, totoo. Kasi ang lapit na sa heart mo, ang lapit na sa ulo mo. So bago ka makagat sa katawan, isang mo na yung kamay mo, yung paa mo. Di ba? Di ba? Parang martial arts lang yan. So yun, sana nakatulong ako sa Munding Tips. Ito namang sinare ko sa inyo, na ano ko rin, napag-aralan ko rin sa Google. Tapos sa experience, pinagsama ko lang. Kaya sana makatulong. At totoo to. Totoong makakatulong to. Thank you very much sa inyo mga kaibigan. Yung tubig muna. Yung tubig muna. Tubig muna. Tubig. Tubig. Doon. So mga kaibigan, tapos na po yung ating operation. Nakakuha si Baitan. Tignan niyo sa kanyang YouTube channel kung paano niya nakuha yung cobra. At ako rin naman nakakuha rin ng isa. So ito ang ating mga kasangga rito. Sila po yung nagtiwala sa atin at tumawag na ipahuli yung mga ahas nila. Sir, ano masasabi niyo, sir? Ako'y nagpapasalamat sa grupo ng Baitan Cobra. If you have problems regarding cobras, tawagan niyo lang si Boss Raymond. Mapapakinabangan. Cobra King. Napakagaling na bata. Napakagaling. Recommended. Thank you very much, sir. Thank you very much. Binabati namin ang mga kasamahan dyan. Sa pangalan ng aming kapitan na si John Cabrera. Yo. Papasalamat kami. Shout out, sir. Si Gonsial po. Konting salita. Kami po ay nagpapasalamat sa grupo ng mga Cobra team. Unang-una kay Mr. Junior Badillo at sa lahat ng po ng kanyang mga kasamahan dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much po. Sir, Si Kuya, baka may sasabihin pa. Sa taga Shout out California. sa mga taga San Diego. Minahuli tayo, 2. Ayun. Merry Christmas! Papasko na mga boss! Merry Christmas! Huwag ka rin ibutan. Okay, thank you po. Thank you. Yan, pakikita na.